Okay, yung question natin ngayong araw na to galing sa subscriber tungkol sa 13th month pay kasi kung pwede raw bang pag-compute ito total nila kung ano nakalagay doon sa kanilang payslip tapos divide na lang by 12. Sasagutin natin yan. In the meantime, samahan niyo muna ako magkape. Dito lang sa may MetLife, no? So ito na nga yung question niya. Ngayon, discuss natin yan. Nagko-coffee ako dito sa may Makapagal, sa may malapit sa MOA. No? Maulan-ulan kasi nga sabi nila may bagyo daw yung super typhoon Inday. Ewan ko kung kailan mag-landfall, sana hindi na, no? Pero mukhang hindi naman malakas. Kaya na-flash ko dito yung tungkol sa invitation ng aming leader sa Big Bike Group, yung Kawasaki Big Bike. Nag-invite kasi sila sa atin ng track day. Dapat na sa Batangas Racing Circuit kami ngayon para sa track day. Pero hindi ako sumali kasi dami natin trabaho. Alam mo naman pagka sa ganitong profesyon, ang daming mga kaso, tambak-tambak, hindi na natin alam kung paano natin yung isa-survive kung hindi natin unti-untiin, no? Kailangan gawin talaga natin kahit ngayon, Sabado, kailangan natin magtrabaho. So, ito na nga, basa yung ating kalsada because of ulan dahil sa parating na typhoon, super typhoon Inday. So, nag-decide ako mag-take ng Skyway papuntang Makapagal kasi for me, it's easier than navigating EDSA, no? Para ito, dire-diretso lang. Wala masyadong traffic, walang ano. So, medyo malayo. Pero sulit naman pagka nagmamotor ka dito. Now, again, ingat pa rin tayo kasi nakita nyo naman yung kalangitan natin. Ayan yung madilim pa, makulimlim. So, mukhang buong araw ito mag-uulan. Alright. Yung 13th month pay, no, ang batas na nakakasakop dyan yung PD 851, yung 13th month pay law na kung saan ang empleyado ay dapat bigyan ng 13th month pay na equivalent to total basic salary earned within the calendar year divided by 12, no? Yun ang sinasabi ng batas natin. Ngayon may mga employers kasi na ang ginagawa nila binibase na nila sa kung magkano yung monthly income. But that is not accurate. The more accurate is yung total ka ng lahat ng kinita sa loob ng isang taon, calendar year, January to December, tapos i-divide mo by 12. So, with that formula ng PD851, tama tong sinasabi ng ating subscriber na kung ganun na yung gagawin nila. Kaya kinonfirm ko to sa kanilang comment na yes, that's better kasi that's the more accurate method or way of computing your 13th month pay. So, total mo lahat yan. Kung kinsenas katapusan ka, may 24 pay slips ka sa loob ng isang taon, no? I-total mo lahat ng kinita mo dyan. Basic lang ha, kasi hindi kasali dyan yung mga allowances, no? Tapos, saka mo yan i-divide by 12. Yan ang magiging 13th month pay mo. Ganun lang siya kadali, no? Yung mga assumptions na magkano ang monthly, hindi accurate yun kasi, syempre, yung mga absences, hindi kasali yun, hindi counted kasi wala kang pay doon. So, sabi ng 13th month pay law, yung basic salary earned lang. Kapag absent ka, wala kang na-earn na salary, kaya dapat hindi kasali yun. So, dito na tayo sa coffee shop. Maraming pleadings na gagawin ngayon. Ang dami nating kaso. And, so, mas maganda tong area na to kasi maaga nagbubukas yung coffee shop dito. Kakape tayo. And, so, kung mayroon kayong question, let me know. Clarification dun sa nagtanong sa ating subscriber. Sabihan mo na lang ako. Message mo ako or i-comment mo dito sa video na to. So, with that, God bless. See you in my next video. Ako yata yung unang customer dito. Parang wala pang ibang nagkakape. Tingnan natin.